dumikit kayo na parang linta sa Malacanang. Sa Lisa, wala ka nang magawa kasi mananaig ang people's voice. Ito ang Wow Trending. Wala na, game over na, finish na. Kahit pa didikit kayo sa Malacanang na parang linta, hindi nyo na mapipigilan ang puwersa ng taong bayan. Mga dating PMAers, mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo at mas pinalakas na rally ng Kingdom of Jesus Christ laban kasama ang bayan ngayong April na mag-iikot pa sa Malacanang para ipakita kay Presidente Bongbong Marcos, Tambaloslos Government at Araneta Ahas na tama na, sobra na. Dahil sa harap-harapan at bulgarang korupsyon ng Administrasyong Marcos, hindi bulag at bingi ang taong bayan. Kaabang-abang ngayong darating na Hunyo, Marcos, bumaba ka na kung ayaw mong makaray-karay ka. Ito ang pahayag ni Madam Maharlika Boljaquera sa bago niyang vlog. Ayon pa kay Madam Maharlika na mananaig ang People's Voice laban sa inyong mga kurap at mga magnanakaw na mga politiko. Mahiya naman kayo, puro kayo kamkam sa pera ng taong bayan. Hindi nyo pera yan, oy, magtrabaho kayo ng maayos. Iikutan namin ang Malacanang. Naku po, sukang-suka na ang mga tao sa inyo. Mag-resign ka na, Marcos. Galit na ang mga netizen at ito ang kanilang komento. Dapat lang na kumilos na tayong lahat, lalo na mga sundalo at pulis. Bakit wala ba kayong pakiramdam sa mga pangyayari ng ating bayan? Trilyon na ang nawawala sa kaban ng bansa. Dapat nagayahin natin ang Vietnam. Grabe ang galing nila. May rules sila, no military alliance sa kahit na anong bansa, no siding with one country against another, no roaring military base or using Vietnamese territory to oppose other countries, no using force or threatening force in international relation. Yan dapat ang gayahin natin sa Vietnam. Diyos ko, iwan na tayo ng Vietnam, Pilipinas. Laki ng korupsyon, ilan sila nabibigyan ng tag 20 million each. Grabe, napakasakim walang pagmamahal sa bayan, sobrang sobra ang kayamanan nila, lugmok ng sambayanan. Maawa naman kayo sa mga susunod na sinlahi. Sasama kaming grupo ng retiradong Philippine Marines. Nakakasawa na sila, sir. We support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines. Sige po, linisin nyo ang mandarambong at lilimas ng pondo ng kaban ng bayan na makatikim man lang ng kaginhawaan ang mga maralitang Pilipino. Paalisin na natin yan. Wala na tayong maaasahan sa kanya. Grabe na ang korupsyon na nangyayari ngayon. Sana bawiin ng militar at pulis ang suporta sa Marcos na yan kasi hirap na talaga kami. Yung mga ordinaryong mamamayan, 610 lang ang sahod namin araw-araw at tapos mahal ng bigas at saka ulam 90 pesos, tatlong hiwa lang ng manok, yung gulay 40 pesos, ang takal ng liit pa. Nako, mahal na Pangulo, hindi na talaga kaya ang mahal ng bilihin. Tigil nyo na po yung pangungurakot na mga tauhan nyo. Pilipino, hanggat hindi tayo nagkakaisa, maghahari pa rin ang kalokohan. Sabay-sabay tayong magsama-sama para sa bayan at pamilya natin. Masyado nang binababoy ng admin na ito ang bayan, tanimbala, nagbalik ulit at hindi lang drugs kawawa ang bayan kung hindi kikilos ang Pilipino. Platform ng Avenue si Marcos Jr. para makapangampanya, para makapag-scripted debate siya doon. Tapos ginanito kayo. Mga palangga, you have to celebrate now. Huwag kayong panghihinaan. Huwag kayong malungkot. Kahit galit ako dito ngayon at gigil na gigil ako sa kanila, mga palangga, positive tayo dapat. You know why? Kasi hindi na sila sisikatan ng araw sa Pasko. Mahaba na po ang Pasko. Kung ang mga boses ninyo ay ilalabas natin lahat sa kalsada. Yung ginawa ng SMNI, ng KOJC at ang mga ating mga katutubo na nandoon sa Liwasang Bonifacio, yung nag-Jericho marching sila o Jericho March. Alam niyo yun, di ba? Very biblical na ang ibig sabihin nung unang panahon, may ang nag-lead sa kanila ay tama ba ako, si Joshua. Nabasa ko yun noong nakaraan. Yung leader ng ng pamayanan nung unang panahon na si Joshua, pamayanan, spiritual leaders. Si Joshua, kaya Jericho marching kasi yung
yung wall na yon ay jumogsak. Miraculously bumagsak yung Jericho wall na yon or Jericho, yung tower na yon, whatever, dahil sa spiritual belief at prayer ng mga tao. Wala silang ginamit na dahas. Kusa nagmilagro. Kaya since, KOGC is a religious group, so yun yung approach nila. Right? Ano? Gideon? Not Joshua? Oh, let's say Google it. Okay, Google natin. Sino ang leader? Oh, tingnan natin. Okay, kung paano para magkaintindihan tayo kasi hindi talaga ako nagbabasa ng Bible, pero tingnan natin. May mga expert ba? Okay, sa Bible. Okay, what is Jericho March? Okay? So the Jericho March it typically refers to a form of protest of religious demonstration. Okay? Gideon? O, ang dami na nag-comment. O, baka mali itong Google na to. O. Sabi dito, protest or religious demonstration where participants walk around a specific location, often a government building or other significant site. Okay? So, it's like government building, katulad ng Malacanang, di ba? While praying for chanting. The name is derived from the biblical story of the Battle of Jericho. Okay, the Battle of Jericho, the Battle of Jericho, where the Israelites circled the city of Jericho. Yeah, city pala yung Jericho. And its wall supposedly fell after 7 days of marching. In contemporary context, Jericho marches are often associated with conservative or religious groups advocating or various political or social causes. Thank you, Gideon ba? Well, mas papalo ako sa inyo palangga. Mali siguro nabasa ko. Joshua. Sino si Joshua? Hindi ko na maintindihan. May Jericho, may Joshua, o whatever. Kung sino man. Kasi I'm sorry, hindi ako nakapagbasa ng Bible. Sinearch ko lang yon. But ganun pa man, sige. Kung sino man yan. Wall of Jericho. So, ibig sabihin, mga kababayan, balik na tayo dun sa issue. Kaya kailangan nyo lumabas. We don't need to hindi natin kailangang manakit. Rich TV, si Lisa Marcos mananakit yan. Pero hindi yan papayagan ng mga military. Sindicato, thank you palangga. So ngayon, iikutan natin, hindi natin, wala pala ako dyan. I think, ang nakikita ko sa June, sa April, mag-resume na yung yung rally ng group, mga religious leaders o religious group. So nakikita ko dyan, na mga mangyayari, magje-Jericho March, okay? Iikot dyan sa Malacanang nang hindi mananakit. Kaya kung natatanda, sinasabi ni Pangulong Duterte, huwag ninyong sirain, huwag ninyong lusubin ang Malacanang or huwag ninyong sirain yung mga national treasure natin sa loob. Kasi talaga tayo maging peaceful. Kasi, hindi natin kailangan manjombag katulad ni Lisa o mangbang kasi wala naman tayong ganyan. Nakita nyo yung power ng mga kabataan ng KOJC? Passionate. Actually, gusto kong sayawin yung yung mga tinugtog nila. If I have time, magti-TikTok ako mga palangga. Magre-reel pala ako. So anyway, iikot sa tingin ko sa loob, sa paligid ng Malacanang to pressure the Kuting and the ahas. Kapag umikot na kayo at ang saya-saya ninyo, nagdidiwang at kasama ako kahit magpupuyat ako during that, pag dumating yung moment na yan, lahat ng OFW, manood tayo kasi ipapakita natin na kung pwede mapaabutin natin ang SMNI o whatever, iba-ibang mga religious channels, 1 million, 2 million live viewers, then kayo ay nagsiselebrate sa paligid ng Malacanang. Sa tingin nyo ba, hindi bababa si Kuting? The military will do something. May mga negotiators yan. Kuting, bumaba ka na. Kung ayaw mong makaray-karay ka. Lisa, wala ka nang magawa. Kasi mananaig ang people's voice. Kahit dumikit kayo na parang linta sa Malacanang, sa ayaw at sa gusto nyo, tatanggalin ko kayo. Ako.
tatanggalin namin kayo dahil sobra na ang pangbababoy, panggigipit, pangsusupil sa karapatan ng taong bayan, higit sa lahat, pagpapanalo sa loto, pang-smuggle mo, Lisa, lahat ng kahayupan mo, sisingilin ka namin, pagbabayarin ka. But, in peaceful manner. Hindi katulad mo na traidor. Hayop ka, nagtatanim ka ng mga kaso, tinamnan mo ko ng mga kaso, ginagamit mo lahat, at sabi mo pa sa mga taong ano tanginan to? Alam mo, itong si Bacudyo, kapal na muka. Hoy, pinagmamalaki pa ng putang inang yan, nasusuportahan siya ni Lisa Marcos. See? Hindi ko kayo urungan. Bring it on. Pinagmamalaki pa sa mga kapwa designers at sa iba pa mga tao na susuportahan siya ni Lisa Marcos. See? Saan galing ang pera? Sa pera ng bayan. Kaya ikaw, Lisa, kakalad ka rin kitang bigatla ka. Number 1 ka, kakalad ka rin kitang hayop ka, tinuutusan mo ang mga tao para manggipit. Ngayon, gipitin mo si Glenn Chong. Sinong inutusan mo sa Integrated Bar of the Philippines para gipitin si Glenn Chong? Sinong inuutusan mo sa Congress? Ginagamit mong hayop ka ang pera ng bayan. Sa boses ng bayan, iikutan namin ang Malacanang. Kayo pala palangga. Virtual lang kami. Kakanta ang mga kabataan. Pati mga ibon kakanta. At wala na kayo magagawa. Pipressurein kayo ng mga taong nasa likod ninyo na sukang-suka sa inyo. Hayop ka, Marcos Jr. Hindi na kayo magtatagal. Sino nagsabi? Ako. Tandaan nyo, hindi na kayo magtatagal. Bakit? Dahil sa sobrang pangbababoy, panghahabas nyo sa pera ng bayan. Pinapaaral nyo si RJ Nieto na troll, black propagandist ninyong hayop na yan. Ang kapal ng mukha na niyayakap na ni Aida. Malapit ka na matsugi, bakla. Kahit lamunin mo pa lahat ng pera ng bayan, kakarmahin kayo, mga hinayupak kayo. Habang nagugutom ang mga kabataan, binibigyan nyo ng isang pirasong nutribang, mga hayop kayo, pero ang bitbit nyong media ay isang damakmak, isang nutriban lang kada bata ang binigay ninyo. Pero ang ginagawa ni Lisa Araneta Marcos, hinayupak, bigatla, pinaaral ang kanyang black propagandist na si RJ Nieto sa London gamit ang pera ng bayan. At nagpapatayo o pinatayuan ng bahay ang halos lahat ng mga nagkisas sa kanya. Ganyan lustayin ni Lisa Araneta Marcos ang pera ninyo. Ganyang kababoy yang babae yan. Kaya araw-araw hindi kita tatantanan. Total, nag-hire ka ng hitman para ipagurgur ako. Ikaw ang gugurgurin ng taong bayan. Sisiguraduhin namin, mauna kang hinayupa ka. Kayo ni Marcos Jr., lahat ng mga kabinete, yung mga demonyo, kayo ang gugurgurin ng taong bayan. Everyday, kahit pagod ako, bangag man ako sa pagod pero di sa pulburon, hindi ko kayo tatantanan. Hanggang sa magwagi ang taong bayan. Putang ina, yung PCSO, walang pakialam si Kuting, binababoy na kayo mga kababayan, araw-araw ko sasabihin. Tulpo, putang ina kayong lahat, puro ka grandstanding, mag-hire ako ng forensic expert, independent chuchu eklabush. Ano? Magkano? Baka mahigit pa 1 bilyon ang binakdor offer sa'yo ni Robles. 20. Ano nangyari ngayon? Sa pasabog, mayroon ba siyang hearing ni Tulpo? O magpapapresyo ka na naman? 20 katao, ay no, not 20 times nanalo, tapos ang palusot ng PCSO, iba-iba daw yon na taong nananalo, hindi daw isang tao lang. Tapos, ang tao na yun, ang claimant is isang tao lang daw. I mean, yung claimant, kaya daw 20 times kasi claimant lang daw yun.
So, naka-record doon, claimant, di ba? Pero iba-ibang tao, putang ina, pinagloloko kayo. Ikaw na gusto mong manalo ng loto, ipapakuha mo, ipapaklaim mo sa ibang tao, pagkakataon mo na. Again, putragis kayo, mga kongresistang, mga ginayupa kayo, mga taksil. Ilabas nyo ang authorization letter na isinulat ng tunay na nanalo, which is alam natin na kasinungalingan, na inaatasan niya itong si claimant. Ako, si Maharlika, inaatasan ko si claimant Lisa Ahas Araneta Marcos na sipsipin lahat ng pera ng loto. Ipakita nyo sa taong bayan kung sino, kung may pinirmahan na authorization yung mga nawanalo ng iba-ibang 20 katao at kinuha o kinubra ng iisang tao lamang. Putang ina, mga kababayan, hindi pa ba kayo kikilos? Hindi kayo magsasalita? Buhay nyo nakasalalay, binababoy ni Marcos Jr. ng asawa niyang walang pakundangan. Kita nyo yung asal niya kay Lisa Marcos, kay Inday Sara, na inisnab niya. Walang mandato yung buwaka ng inang yan, hindi yung binoto ng bayan. Although yung asawa niya, tsaka siya nakipagsawatan sa Smartmatic, signed affidavit ni Glenchong na ayaw nilang kasuhan si Atty. Glenchong sa inaakusa ni Atty. Glenchong. See? Hindi tinatouch ng mga ni Pimentel, ni Barbers, ni Garin, nitong ninulat natin kanina, ang issue na inakusa ni Glenchong na si Lisa Ahas Araneta Marcos ay nakipagsabwatan sa Smartmatic, dinaya ang milyon-milyong Pilipino at dinistrongkar ang mga machine at dinagdagan ang boto ni Coting. Bakit hindi nyo ikarayin si Glenchong sa kanyang akusasyon kay Lisa Marcos dyan sa Kongreso at Senado? Bakit kayo nakatutok sa sampal, mag-asawang sampal ni Glenchong na sinabi para kay Lisa Marcos o Lisa Ahas na ito ay, again, figurative expression. See? Mga kababayan? Ayaw nilang, gusto nilang ipadisbar si Glenchong dahil sa na-utter niyang word, dahil nga sa kanyang galit at puot kay Lisa Marcos, dahil binaboy, tinarantado, dinaya ang milyong-milyon o 115 maybe tayo, million Filipinos na umasa sa pagbabago o pagbangon. Ayaw niyong pag-usapan ang signed affidavit na sinumpaang salaysay ni Glenchong about sa pagnanakaw ng boto o pakikipagsabwatan ni Lisa Ahas sa Smartmatic. Dinedman nyo, wala kayong kwentang mga taksil. Kung ako ay may power lang ng kulam, gorgor na kayong lahat ngayon. Kailangan nyong magsalita, mga kababayan. Kailangan nating lumaban sa mga demonyong ito. Pag tayo ay tinatakot baguhin natin ang sistema sa Pilipinas. I think kaya ako pinanganak sa mundong ito. 'Di ba? Kinukwento ko sa inyo, bata pa lang ako, lahat ng umaapi sa akin, sinasapak ko. Lalaki, babae. Elementary, high school, college, wala naman ako nakasapakan, binato ko lang yung notebook kasi epal. You know? Pero gusto kong pag-jug-jugan nung time na. But anyway, tapos na ang pang-aapi sa atin ng sarili nating lahi. Yung mga taksil sa Senado, sa Kongreso, sa LGU, lahat, wakasan na natin sila. Tapos na po ang pagbaw-baw natin, sorry po, sorry sir, sorry mayor, sorry kapitan. Tumayo kayong lahat. Labanan ninyo ang mga mapang-api. Ipaglaban nyo yung rights ninyo. Only one life to live in this world, mga palangga. Ayokong mamatay kayo o pumikit kayo na inapi kayo ng kapitbahay nyong mayor. Inapi kayo ni general, inapi kayo ni ganito, ni Acorda, putang inang yan. Tumayo kayo. Kasi pag nakita ng tao na matapang ka,
magdadalawang isip siyang banggain ka. Kasi matapang ka eh. Remember yung mga istorya ko sa buhay? Pag pumasok ako sa Social Security, sa SSS, sa PSA, pag may nagsikakaso ka, NBI, pag inapi ako ng putragis na mga kahera o sigaw-sigawan ako, may story. Pag sinagaw mo ko, ito, bayaran mo to. Anong sinasagot ko sana? Huwag mo akong sisigawan. Magsalita ka ng maayos. I was like that. Kahit ngayon, ganun ako. Kahit dito sa Amerika. Dami kong away dito. Di ba? Dami kong away. Tangin na. Estudyante pa lang ako. Istorista pa lang ako. Nakipag-away na ako eh. Bakit ako nakipag-away? Dahil tumatayo ako sa tama. Wala akong pakialam kung sino ang kaharap ko. Mayaman, mahirap, adiktos, benediktos, bangag, katulad kay Kuting. Pag nasa tama ako, ipaglalaban ko. Dapat lahat tayo ganun. Huwag po kayong matakot kay chairman kung kanino pa man. Kung lahat ng Pilipino ay palaban, hindi tayo nakikidikit, businessman, ganito, ganyan. Ay, si artista, ganito. Jampalin ko pa lahat yung mga yan. Huwag niyong ugaliin na kapag nakadikit kayo kay kapitan, kay mayor, what protected kayo o mang-aapi na kayo. Ako, kung katulad ko lang yung utak ko katulad kay Lisa, sa dami-dami ng taong naging nakilala ko and even now na kumukontak sa akin, rich people, politicians, good and bad politicians. I know them. Yung iba, good naman talaga. Nakikinig lang ako. Good and bad. Bad si Lisa. Yan. Bad si Kuting. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung vested interest lang si Maharlika, kung pera nyo lang ang gusto ko, panahon ni Duterte, 3 times akong inopera na magtrabaho sa gobyerno. Yan. Pero anong sabi ko? I'm not yet ready. I'm not closing my door. I'm not yet ready. Okay? Hindi pa naman talaga ako ready at hindi ako qualified. If you talk about qualifications, I'm not qualified at all. But, you'll never know. The only permanent in this world is change. I'm young. Later on, you'll never know. Hindi mo alam. Ako nga, hindi ko nga akalain na ito na yung journey ko eh. You know? Journey ko na may taning ano tawag doon? May patong, may bounty ang ulo ko. Pinangarap ko ba dito magpa-emote sa inyo mga kababayan? Tangin